Tayo po ay narito para hiyagin sa huling hantungan si Ken Aaron Gabriel sa kanyang maagang edad na 6 na buwan. Siguro po inabutan natin ng ating mga natutunan ay kapag namatay ang bata o ang sino man, lalo-lalo ang bata na hindi nabibinyagan, ay pupunta sa tinatawag nating limbo. Ano ba yung limbo? Yung limbo daw ay wala namang paghihirap, katulad ng sa impyerno o purgatorio, ay doon naman daw ay kayo mamubuhay na maligaya. Kaya lamang wala ang Diyos. Yun yung simpleng pagkaunawa ng limbo. Kaya lamang kamakailan sinabi po ni Pope Francis na alisin na natin yung limbo. Yun ay pangamantayan na nasimbahan. Bakit? Kasi kahit na hindi ka nagdurusan at tapos ay wala naman doon ang Diyos, ay para na rin impyerno yun. Kasi kawalan ng Diyos eh. Mo inyong maalala nang simulang dilikha ng Diyos ang tao sa kalauan ni Eva at Adan, ay kasama ng tao ang Diyos. At yun din yung nais natin patutungan sa kabila. Kahit nasabihin namin na walang paghihirap yan, pero wala naman ang Diyos, yun pa rin yung kakulangan. Bahagi yun. Hindi yun yung kaganapan ng buhay na ipinangamanin sa atin ng kapal. Bagaman po patuloy pa rin yung panyaya ng simbahan na kumaari ay pabinyagan kaagad ang bata sa lalong madaling panahon. Yun yung hamon na ipinapamanig sa buong kapal upang makita natin yung alin, yung pagpapala ng Diyos. Kasi yun ay binibigay ng binyag buhay na walang hanggan. Ang pagkilala ng kagandahan loob ng Diyos na yung kanyang biyaya ay nais nawa nating matanggap. Hindi lamang ang Diyos ay mapagpala, ngunit yung pabibinyagan natin yung ating mga anak ay pagkilala natin na gusto kong tanggapin ang kagandahan loob na ito ng Diyos, na sa gitna ng ating pagkakasala ay tayo ay iniligtas ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi yun para sa atin na nawa ay maging maliwanag o nawa sa ating pagkilos. Yun yung kalimitang sinasabi ko, the graciousness of grace. Ang kagandahan loob ng pagpapala ng Diyos. Nais niya ibigay sa atin ang kaligtasan mula sa kaparusahan na dulot ng kasalanan. Kasi yun ang pinapawi sa sakramento ng binyag. Ibinabalik tayo sa original na plano ng Diyos natin, makakasama natin ang Diyos. Yun ay sa bahagi
ng mga magulang, mga nagmamahal sa mga anak, mga apo. Particular ngayon, parang kay Gabriel. Pero yung bahagi yun, ngayon, sabi nga ako natin, saan pa pupunta ngayon si Ken Erhon Gabriel? Well, most probably ho. Kasi yung ebanghelyo natin ngayon ay nagpapahayag ng alin. Ang ebanghelyo ng ating ipinamanig ngayon ay alin. Ang pag-aari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap ng isang bata. So, bagaman si Ken Erhon Gabriel ay hindi naman nabinyagan, tatwalagin siya ng Diyos. Well, sabi ko nga, probably, ibig sabihin ng probably, masigit kung sa posible, kasi ang posible ay 50 and 50, 50-50 lamang. Kapag sinabi na yung probabilidad, mula 51% na yung hanggang 100%, ay tutugon. Kasi maliwanag ko yung ebanghelyo natin na ang pamamayan ng utusin sa pagtanggap sa pag-ahari ng Diyos ay halin, katulad ng pagtanggap ng isang bata. Kasi bata yan galing yan sa Diyos. Alam nga naman tatanggihan niya kung saan siya nanggaling. Hindi pa corrupted ang utak niya. Sabi nga natin, kung siya yung bata, kapag bata, ang cute-cute. Habang lumalaki, sabi nga kumisan ni Abel, hindi na naging cute. Nakakatakot na. Isang pahin na yun. Pero kapag yung bata, kaya yun ang pamatayan na ibinahagi ni Jesus. Kaya yun po ang dahilan kung bakit binibinyagan natin yung bata. Sigurado, dahil sa yan ay bata, ang pipiliin niya ay ang Diyos. Kasi nanggaling yan sa Diyos. Hindi niya ito natuwa yung kanyang pinanggalingan. Bahagi yun na kung saan ay ginawa yung panghawakan natin. At yun din yung nawa ay maging bahagi ng inyong kalooban. Ang itinuturo ng ating pananampalataya. Hindi ito siya gagawin. O kung tawagin natin ay pampahimas lamang hindi. Kasi para lamang sabihin natin ay magaan ng inyong kalooban. Ito yung bahagi ng ating pananampalataya. Ito rin yung ebanghelyo ipinamanig sa atin mula kay San Marcos. Ang pag-ahari, pagtanggap ng pag-ahari ng Diyos ay katulad ng pagtanggap ng isang bata. Kaya rin, magkaroon kayo ng kapanatagan ng kalooban na si Ken Erhon Gabriel ay nasa piling na ng Diyos. Baka magkakataon na kung saan ay makita mo natin. Ipanalangin ninyo na nawang lalong lumago ang inyong pananalig. Sabi nga natin ay at maaaring hingin din yung panalangin ni tawagin mo na lang si Gabriel. Pwede niyang hingin yung panalangin ni Gabriel. Alam niyo ako ay may kapatid din namatay. Hindi ko na inabutan. Kasi days pa lamang bago siya pagkatapos yung bilang anak ay binawian na ng buhay. Ang pangalan niya ay Mary Grace. Kasi siya yung panganay. Ako yung pangalawa. So, sa mga pagkakataon, yung katulad na hinihingi ko ng tulong sa mga santo, sa mahal na Birhen Maria, hinihingi ko rin ng tulong. Bakit? Kapatid ko yun eh. Kung sino sa piling ng Diyos, ay ibulbulog niya rin. Yun.
sa harapan ng Diyos yung aking mga panalangin. Kaya yun din naman, maging bahagi ng inyong pagtugon sa inyong mga panalangin sa Diyos. Hingin ninyo na alin, hingin ninyo yung tulong ni Gabriel na kayo samahan sa panalangin upang maharap natin ang maraming pagsubok sa buhay na dinadaanan natin.